Hello guys, magandang araw sa inyo. So, happy holidays sa inyo dyan, no? So, for this video naman po, bibigyan ko na kayo ng long term, kahit pa paano long term review sa ginagamit kong Continental Contact Urban na yung 700 by 47C na i-convert natin sa 29er 29 by 1.85. So, isasali ko rin yung ginagamit ko dati na 27.5. Kaso nga lang kasi nandun kasi sa bike yun, yung pinaglumaan ko. Kaya sa picture na lang ibibigay ko sa inyo. Kasi papakita ko sa inyo yung tire wear nun, yung gulong na yun. So yun nga, long term review dito sa nagamit kong Continental Contact Urban. So before na i-share ko sa inyo yung feedback ko, kasi ito nasa estimated ko sa mga 2,000 kilometers na rin o 2,500 kilometers ang mileage niyan. Ano yan, bike to work tsaka Bermosa lang. Kasi di pa kasi na ilo-long ride to eh. Pero hopefully sa January makapag long ride ako sa Ilocos Sur ang target ko. Kung hindi kaya, sa Bacnotan na lang ulit. Kasi yung last na punta ko mga December 2022. Tactical pa yung gamit ko noon eh, at WTB Group E pa dati, hindi pa Continental Contact Urban. Yan, so yun pa lang yung na-ride nito. Yun nga, bike to work tsaka Bermosa rides. Yan. So before na i-share ko sa inyo yung feedback ko, bigyan ko lang kayo ng konting info sa mga hindi pa nakapanood. Ito kasi, yung Continental Contact Urban na yan, wala pang nabibili yan sa mga physical stores. Pagka alam ko. Wala pa. Lahat ng mga na-order ko, nabibili yan sa Insider, sa Lazada or sa Shopee. Yan. Bali ang price range nitong gulong na to, yung variant na yan, tingin ko nasa 1.8 or 1.9. Yun ang pagkatanda ko. Yan, medyo pricey din eh. Then yung pinag-orderan ko yata Shopee, itong particular na model na yan. Then ang timbang niyan dati, may video ako niyan dati nung bagong install yan. Pagkatanda ko nasa 615 grams. Yan, 615 grams at saka ito wire bead at saka hindi to tubeless ready. Yan. Kasi may mga nagtatanong pa rin sa akin kung tubeless ready daw to. Hindi. At saka wire bead kasi ito eh, hindi to foldable. Yan yung specs ng Continental Contact Urban na gulong, no. Yan, so tignan natin yung tire wear nitong dalawang gulong na to na after mga 2,000 to 2,500 kilometers. So nakikita natin na makapal pa. So nakikita pa natin yung tatak na Continental. So ibig sabihin parang halos parang brand new pa, no? Ang nawala lang dito yung nasa gitna, yung extra rubber sa gitna. Yan, dito sa likod. So yung mga groups niya, kita natin na mga 1mm pa or lagpas ng konti ng 1mm yan yung kapal nito, no. So parang hindi napupudpud tong gulong na to halos. Yan, tas meron pa yung mga hair, mga buhok ng konti nandiyan pa. Yan, diyan sa likod, no. Ito kasi yung mas mataas ang tire wear eh. Yan, dito sa harap, yan, ganun din, parehas lang. Actually, pagkaalam ko, ito yung dating nasa likod eh. Tapos nilipat ko lang dito. So, kaya yung sa harapan, parang katulad din sa likod. Yan. Ganun din, makapal din. Then, ito kasi, itong gulong na to, sabi ko nga dati nag-expand to. Dati kasi nung in-install ko to, mga ilang araw ko in-inflate yan sa maximum recommended tire pressure. Yung original na 1.85 naging naging 1.9. Hindi, may almost 1.9. Pero ito nung nakarang araw sinukat ko ulit to.
ano na lagpas na 1.9 na. Yan. So parang lumalabas, parang malapit na sa 50C o 49C. So tignan natin sa yung clearance sa Balugo. Yan, ito yung aking part, no? Sa mga bago pa lang sa channel ko. Yan, puro sa Balugo na gravel fork. Yan. Mga ano na lang to, mga lagpas lang ng 2 mm clearance. Mas mali, parang mas malit ng konti kaysa dati, no? Yan. Sa mga akala nila naka wide rims ako, hindi. Road bike rims to na LDCNC. Ano lang yan, 18mm lang ang inner rim width niyan. So mas makipot pa to kaysa doon sa mga MTB. Yan. Kasi nung kinampura ko dati yan ito sa gulong ko sa yung sa madaling mapudpod na magaan na yung CST Fox Trail. Mas malaki, mas mataba pa to kasi doon sa 1.9 na CST Fox Trail. Akala nila kasi malapad yung rim ko, hindi. Yan. Makipot yan. Na pang road bike na rim. Yan na LDCNC. Yeah, so yan yung niyan, no, nag-expand talaga to habang tumatagal. Actually halos lahat na ng gamit ng selector, ganun din yung scenario Habang tumatagal tumatagal na sa maximum recommended tire pressure, yan nga, nag-expand ng konti. Yeah, so pasensya na, tinatamaan ako ng allergic rhinitis. So yan yung state ng 700 by 47C ko na Continental Contact Urban. Tapos ipapakita ko sa inyo sa picture yung mas matagal ko na gamit na 27.5 na variant. Yan. So mapapansin niyo na kitang-kita rin yung logo ng Continental Contact Urban. Kasi may isang taon ko na ginagamit yun. Yung gulong na yun. Then yung kasi yung nasa bike shop, pangalawang set ko yun. Yung pinakauna kong set na Contact Urban na nandun sa Continental nandun pala sa tactical ko. Kasi hindi ko na update yung review noon dahil na-aksidente nga ako, 'di ba, nung 2 years ago. Nung mga November 24, 2023. Akala ko hindi ko kaya akala ko na-aksidente ako. Hindi ako makakabalik na sa cycling, akala ko quit na ako. Kaya yung tactical na yun, nakasama yung gulong, binenta ko dun sa kakilala ko. Pero pagkaalam ko, hanggang ngayon, yun pa rin ang ginagamit niya. Yung first set ko ng Continental Contact Urban. So kapag nagkita kami, pwede ko naman na i-check yun at ipapakita kung yun pa rin ang gulong niya. Ipapakita ko sa inyo yung gulong na yun, yung unang set na gulong ko after mahigit 2 taon. Yan. So overall, sulit naman yung binayad ko na nasa 1.8 or 1.9 doon sa Continental Contact Urban. Kasi nga fast rolling dahil slick tire. Then matagal mapudpod at matibay naman. Matibay naman so far, no. At ito pala, kasi may mga nagtatanong din sa akin kung pwede ko raw batanggalin yung reflectorized sticker, kasi ito tinanggal ko pati doon sa mga dalawang nauna kong set na 27.5. Doon sa naunang dalawa kong set sa 27.5, nung tinanggal ko yung reflectorized sticker, wala naman naging issue. Wala naman naging problema doon. Ang naging problema ko lang itong 700 by 47C. Ito yata yung kasi akala ko dalawang variant yung Contact Urban. Yung isa yung kulay dilaw na logo, yung kulay dilaw na naka-label dito. Ito kasi kulay puti, kulay puti. Dito sa latest set na nabili ko, itong Continental na 700 by 47C. Tinanggal ko rin kasi yung reflectorized sticker. Akala ko magiging katulad lang din doon sa dalawang set. Yan. Pero iba kasi ang nangyari. Ewan ko lang kung makikita ninyo, no. Yan, so kung nakikita ninyo, kaya ganyan yung kulay niyan. Dahil sa pinahirang ko yan ng nail polish. Kasi may mga portion dito nung tinanggal ko yung reflectorized sticker, meron niya dito rin yung nawala na yung nawala na yung yan, ito
may mga portion kasi, ewan ko lang kung nakikita ninyo. Yan, na-expose yung, yan yung parang metal dito sa gilid. Dapat kasi wala yan. Dapat kasi hindi nakikita yan. Dapat yan kasi nakatakip ng additional rubber. Yan. Pero nung tinanggal ko kasi yung reflectorized sticker dito sa mismong 700 by 47C, natanggal yung mga extra rubber. So, yung iba sumama dun sa reflectorized sticker. Kaya may nakikita kayong mga ganyan, no? Yan. So far naman, wala pa naman ako naging negative feedback dito. Pero hindi ko nire-recommend na para sa akin, no, for safety purposes, wag niyo nang tanggalin yung reflectorized sticker at baka magaya kayo sa akin. Na ganito yan, nakikita natalop yung goma. Yan. So, yan, diyan lang naman ako nagkaroon ng issue sa latest na set na nabili ko. Pero doon sa dalawang 27.5, wala naman ako naging issue doon. Siguro pag ganito yung kulay, siguro sa ganitong model, yun nagkaroon ng kaya siguro nagkaroon ng problema ng ganyan. Pero mas maganda para sigurado, wag niyo natanggalin. Wag niyo natanggalin yung reflectorized sticker. At baka magaya kayo dito sa mga gulong ko, no. Yan, natalo pati yung nasama pati yung extra rubber na dumikit dun sa reflectorized sticker. Yan yung masasabi ko. Then yung iba kasi nagtatanong kung bakit hindi daw ako gumamit na lang ng CST Fox Trail, Dragon Scale, yung IRC Dragon Scale, tsaka yung Innova Pro, Cobra Skin. Kasi dating yung kasing mga ganung klaseng gulong nakagamit na ako eh. Pero hindi naman yung mga ganung klase, hindi naman ganung particular na brand, no. Way back pa nung 2007, nakagamit na ako ng ganyang klaseng gulong. Maxxis na brand yun, nakalimutan ko na kung ano mo. Fast rolling yun, pero napakadaling mapudpud. Ganon din yung nakita ko sa Dragon Scale. At ang gumamit yun dati si Mershon. Dati siya naka Fox Trail dun sa weapon niya na rigid MTB. Sabi niya madaling na mapudpud yun. Then yung CST Fox Trail na undersize kasi yun eh. Ewan ko lang kung dapat kasi para sa opinion ko lang, no, dapat kasi hindi pinapasok yan sa crate. Kasi undersize yung gulong kasi ang minimum tire width kasi sa MTB crate is 1.9. Although yung nakalagay dun sa CST Fox Trail 1.9 daw. Pero nung tinabi ko kasi sa contact urban mas malapad pa yung contact urban ko. Undersize talaga yung CST Fox Trail. Yun nga, magaan nga daw yun. Magaan nga, pero kasi kaya magaan yun sa tingin ko dahil sa hindi kasi solido yung goma nun. Hindi katulad sa Continental Contact Urban na kahit umabot pa yan ng 10 kilometers makapal pa rin. Yan. Doon nakikita ko na sulit yung Continental Contact Urban kasi doon kapag ginagamit niyo yung mga mumurahin na magagaan na mga nasinaping gulong ng katulad ng CST Fox Trail. Nakakamura ka nga pero saglit lang ang gagamitin yan, mapuputput na naman, bibili ka na naman ng bago. So in long term magiging magastos din. magiging magastos din Yan, at saka sa tingin ko yung mga ganong klaseng gulong katulad ng CST Fox Trail, maganda yan sa mga crit. Yan, kaya yun ang kadalasan yung ginagamit nila kasi lalo yun sa mga akala ko meron kasi mga crit na mga ahon type na mga pang-ahon kasi yung mga ganong klaseng gulong makapit yun parang yung mga Formula 1 na kotse na naka-soft compound yun ang hinahambing ko dun sa mga gulong na yun na sinasali sa MTB crit, yung mga Fox Trail, IRC Dragon Scale at saka yung Innova Cobra Skin yata yun. Yun, parang katulad yun sa Formula 1 na super soft compound tire na makapit pero madaling mapudpud. Ito kasi yung Continental Contact Urban Pro. Kung sa Formula 1 na gulong, ito yung hard compound na matagal mapudpud. Pero sa mga nagtatanong kung madulas ba, hindi. Makapit naman yan. Makapit naman yan. Yung naka 27.5 pa ako dati sa
Doon sa tactical ko dati, nung lumusong ako sa Kaliraya, ang sarap ng i-banking eh. Masarap i-banking yung tactical ko doon sa ginagamit kong dati na Continental Contact Urban. Makapit naman. Tapos tatanungin daw kung ano, kung sa basa naman. Siyempre, lahat naman ng gulong kapag basa, mababawasan yung grip level. Normal na yun. Kaya huwag kayong mag-take ng risk na pagbasa magbabangik yun ng matindi. Siyempre, mababawasan yung grip level yan. Lahat ng gulong, regardless kung anong brand pa yan, no? Yan, so, that's it for this video. Ito na yung aking long-term review sa Continental Contact Urban ko. Pero kung meron mag-sponsor sa akin ng mga sikat na gulong na pang-crit, yung CST Fox Trail o kaya yung Innova Cobra Skin, yan, pwede ko naman i-testing yon. Tapos isiset ko yung odometer, kung tingnan natin kung ilang kilometers yung aabutin bago magpudpud. Then maganda kasi i-time trial ko rin yun eh. Yun nga lang, kailangan ko ng power meter. Mas maganda kasi yun eh, same power output, same distance, tapos doon na magkakatalo ko ilan yung average speed, no? Yan sa ITT format. Yan. Kaso nga lang yung pedal based na power meter 28,000. Yan, so hanggang dito na lang. So kung meron kayong tanong regarding dito sa video na to, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to subscribe yung aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung bell notification button para matutuloy notify kayo. Yan guys, maraming salamat sa inyo and rise po sa inyo.